nagpapanggap umanong mga pulis o kaya mga taga-bangko ang nalansag na sindikato para makapambiktima. Ang kinikita raw ng sindikato kada araw, 20 milyong piso. Mula sa kanlubang sa Laguna, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, itinuturing ang isang malaking tagumpay sa isang organized crime sa loob ng isang araw ang pagkakadakip sa 359 na miyembro ng sindikato na pawang mga Taiwanese at Chinese nationals. Umabot sa 20 bahay ang magkakasabay na sinalakay sa Quezon City, Marikina, Antipolo at Cainta sa bisa ng search warrants na inilabas si Manila RTC Judge Marino de la Cruz Jr. at sa koordinasyon ng Chinese Police na siya nakatrace ng IP address sa mga naaresto sa Pilipinas. Kasama ring tumulong ang Taipei Economic and Cultural Office o TECO. Ang sindikato ay nambibiktima umano ng mga residente sa Taiwan at mainland China mula pa nitong Hunyo. Kabilang sa kanilang racket ang credit card fraud, large-scale human trafficking at international long-distance call bypass operations. Nagpapanggap daw ng mga pulis, fiskal, empleyado ng korte, taga-insurance o bangko ang sindikato. Sabihin nila, sir, ma'am, yung inyong pong account nagamit yata sa isang bagay na illegal. So sabihin, ano bang sinasabi niyo illegal? Ma'am, ano po ba account niyo? Ito nga po, tama po yun. Ipapasa namin kayo sa isang prosecutor. Yung nagpapanggap naman ng prosecutor, another number will call the victim up and then, tama ho yan. Ginamit ho talaga yung inyong account. So, kinakailangan i-transfer niyo yan o ganun yung account niyo po. O dapat kailangan magbayad po kayo ng ganitong amount for penalty. Dito na nila inuudyukan ng mga biktima na ilipat ang kanilang pera sa isang account kaya natatangay nila ang pera. 20 milyong piso kada araw daw ang kinikita ng sindikato. Isang Luisa Tan Yu na nagpakilalang Pilipino ang siya raw nag-aayos sa mga tutuluyang bahay ng mga nadakip. Itinanggi naman niya ang akusasyon. Sangkot ka ba dun sa nila? Hindi po. Hindi ka sangkot yan? Hindi po. Bakit ka nadala dito? Kasi siya po ang nag-rent lang po sila. Todo pasimuno nito? Hindi po. On our part, we will wait for the processing by the CIDG of these individuals. And then they will turn over to us in order for us to determine if they have committed immigration violations. Mel, ayon nga sa Bureau of Immigration ay baka abutin ng 1 hanggang 2 linggo bago nga nila tuluyang maiproseso ang lahat ng mga dokumento ng kanilang mga nadakip at ma-deport sila sa kanilang mga pinagmulang bansa. Mel, sa ngayon ay nasa gym pa rin itong Camp Vicente Lim ang mga suspect at ang kanilang mga pangailangan ay ibinibigay naman ng gobyerno sa mga sandaling ito. Yan muna ang latest mula sa Laguna. Balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.